A day in my life as a mom of a 5 months old baby in Canada. This is Mommy Joey, Baby Julia, and Fur Baby Zeus vlogs. Good morning! Nakakatuwa pagka ganitong maganda ang gising ni baby. Iniwan ko na muna siya saglit habang busy pa siya maglaro. Mabilis ang toothbrush, hugas ng mukha at suklay lang. Tapos ay inumpisan ko na magluto ng agahan. Silog nga ang agahan for today with hash brown on the side. Maya-maya ay dumating na din si Habi kaya siya na ang nakipaglaro kay Julia. Siya na din ang nagpakain at nagpainom ng gatas. Ako naman ang nagpakain kay Sus habang inaantay ko maluto itong longganisa. Wala munang exposure si Sus today at hindi ko napindot ang record nung nire-record ko siya. Akala ko nag-record, yun pala picture lang. Pero babawi naman tayo sa susunod. Siya naman ang ating ibibida. Maririnig niyo sa background na nagkukulitan ng mag-ama ko. Routine nila yan sa umaga. Stress reliever kasi namin si Julia. Pero minsan, siya din ang stress. Sa air fryer ko niluto itong hash brown para walang mantika. Nang maluto na ito at ang longganisa ay sinunod ko naman ng tosino. Ang bango ng amoy. Gutom na kami kaya hindi na ako nagsangag ng kanin. Tsaka si Habi ang masarap magsangag ng kanin. Sa kanya ko nga din natutunan magprito ng hindi sunog na itlog. Pagkatapos ko magluto ay kumain na kami. Sabay kaming kumain ni Habi dahil naglaro naman sa bouncy-bouncy si baby. Bihira kaming magsabay kumain simula nung nanganak ako. Kumuha na ako ng kakainin ko. Tara, kain po tayo. Matapos kumain ay nagligpit na ako sa kusina. Nagpalit na din ako ng mga basahan. Parehas lang ang kulay ng pinalit ko kaya parang hindi pinalitan. Sa umaga ay naglalagay ako ng puree sa food feeder na pacifier na yan. Prune ang flavor of the day. Tinikman ko yan at ang sarap. Actually, lahat ng pinapakain ko sa anak ko ay tinitikman ko. Ipi-freezer ko na nga muna ito at ibibigay ko yan kay baby mamayang hapon. Naalala ko dito yung ice pop na grapes. Yun kasi ang favorite kong flavor. Bonding moment muna namin kaya sinayaw-sayaw ko ang bata. Ang sarap yakapin at amoy-amuyin, nakakagigil. Tapos, ang higpit pa humawak ng maliit niyang kamay. Binihisan ko na si Julia at nagpupo na siya. Routine niya yan sa umaga. Alam kong magpupup siya kaya inaantay ko na matapos siya saka ko siya papalitan ng diaper at damit. Yan naman ang another bonding time nila ni daddy niya. Gusto ng batang ito na hinahagis-hagis siya. Isa nga sa mga reasons kung bakit ako gumawa ng vlogs ay para sa mga ganitong memories. Balang araw, sana makita niya ito paglaki niya. Maramdaman niya kung gaano namin siya kamahal. Pinagatas ko na nga ang cute na bata. Kaso naman ay hinihipan na niya. Naglalaro na ng bote niya. Hayan at ang daming gatas na lumalabas sa bibig niya. Pagka ayaw na nga niyang dumede ay ginaganyan niya na. Kahit sa pagkain, minsan ganyan din. Ganyan din ba ang mga baby niyo? Nasa stage na nga si Julia na lahat ay gusto niyang abutin tapos isusubo. Kahit kamay ko ay inaabot niya para isubo. Hindi pa naman siya nagtiteething. Kaya naman, lagi ko ngang kiniklip ang kuko ko, baka kasi masugatan ko siya. Simula nung nag 5 months old si Julia ay lagi niya na ngang gustong nakaupo at nakatayo. Tumatayo siya basta may mahahawakan. Binihisan ko na nga si Julia at lalabas nga kami. Pinagsuot ko siya ng makapal para hindi siya lamigin. Pakiramdam ko kasi ay mahangin sa labas. Outfit check nga muna kami. Nagpalit din ako ng damit. Papatungan ko lang ng jacket yung suot ko. Inaantok na ang batang ito kaya naman wala nang palag-palag nang nilagay ko sa car seat. Lumabas na nga kami at naglakad-lakad. Shoutout pala kay Mrs. Hanelit at Akador Bakut. Salamat sa suporta. More videos po outside ngayong summer. Sa mga viewers natin, please let me know any suggestions for this vlog. Ano po ba ang gusto nyong i-vlog natin? Just let me know through your comments. Malamig sa labas kahit may araw, nananampal ang lakas ng hangin. Sa Winnipeg kami nakatira, malamig dito pag winter. Ang tawag nga dito ay winter peg. Hindi naman issue sa akin ang lamig kasi magdamit ka lang ng naaayon sa level ng lamig ay masusurvive mo naman. Ang issue sa akin ay init. Opo, mainit din dito pag summer. Tagaktak ang pawis mo at hindi mo gugustuhin lumabas. Ang Winnipeg ay city ng Manitoba. Friendly Manitobans din pala ang tawag nila sa mga taga dito. Opo, friendly po sila. Huwag ka din palang mahihiya dito kung hindi ka magaling mag-English. Alam naman ng mga puti na second language lang natin ang English, kaya naiintindihan nila kung hindi tayo fluent. Madalas pa nga kapwa natin Pinoy ang malalait sa English natin. Nag-barbecue si Happy pagka-uwi namin kaya ako na muna ang nag-asikaso kay Julia.
Matapos niya magatas ay binigay ko na sa kanya itong frozen na puree. Nilalagyan ko siya ng bib dahil minsan makalat siya kumain. Siya na din ang naghahawak at nagsusubo sa sarili niya. Sa una ay hindi maintindihan ang mukha niya. Natawa nga ako sa reaksyon niya. Pero kinalaunan ay todo na nga ang pagsisipsip niya hanggang sa naubos niya na pala. Yay, all done. Very good. Nang maihaw ng manok ay itong pork barbecue naman ang ipinaluto ko kay Habi. Dadalaw kasi kay Julia ang lolo at lola niya kaya pinag-ihaw ko si daddy niya. Tinanggalan ko na din ang laman itong dishwasher. Hindi ko alam kung may dishwasher na din sa Pilipinas. Itong dishwasher ko ay once a month ko lang ginagamit. Mas okay kasi para sa akin yung kinakamay at kinukuskus ko ang mga hugasan. Kaya naman, ito ay patuyuan ko lang ng mga hinugasan ko. Ang ganda ng sikat ng araw at ang ingay ng mga ibon. Naalala ko ang masbate. Opo, nakakamiss. Spring po dito sa amin ngayon at pasibol na ang mga puno at bulaklak. May mga damo na din sa lupa. Gustong gusto ko din pag nagsisiga ang kapitbahay namin ng mga kahoy at damo. Napaka-nostalgic. Nung chinek ko si Habi ay nakikipagkwentuhan siya sa kapitbahay namin habang nagluluto ng barbecue. Hindi ko nga bet makipagkwentuhan ng English kaya hinayaan ko na sila nalang mag-usap. Pumasok na kami ni Julia sa bahay at medyo lumalamig na. Hindi na nga kaya ng manipis na jacket ko. Kinabukasan pala ay 6 months na si Julia. Hindi ko na nga napalagyan ng number 6 ang cake niya, kaya nag-DIY na lang ako ng number 6. Habang ako ay nagdi-DIY ay kumain na ako ng mga sobra. May maliit na kamay din na nakikihawak. Mahirap nga mag-record at tinahawakan niya ang tripod. Sabayan pa ni Zeus na patakbo-takbo. Pasintabi po sa pisngi ko dyan. Minabadali ko na nga itong pag-aayos ng cake na ito. Nagugutom na kasi ako kakaamoy nung inihaw. After 1 year ay natapos din. At dito na nagtatapos ang vlog natin for today. Bye! Thank you for watching!